Haygay, narito ang ika-51 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nasa posisyon na, nakahain, ang matanda. Habang nakikipaglaban ng ilang gwardiya, patuloy pa rin ang matanda sa pag-activate ng array. Ang mga kuryente ay papalapit sa halimaw. Sumigaw ang matanda at ibinuhos na niya sa halimaw ang mga kuryente. Makikita na nababalutan na ng kuryente ang halimaw. Sa isip ng matanda, ang Divine Thunder Array ay halos hindi na makayanin ito, lahat ng ibang lugar ay nasa panganib pa rin. Sumisigaw pa rin ang halimaw. Ang isang gwardiya ay nakadapa na. Lahat ng Black Gold experts ay abala sa pagpigil sa napakalaking abyss demon na ito. Ang mga demonyo ng apoy ay patuloy na lumalabas at ang mga gwardiya ay nagkaroon ng malaking pagkawala. Roar! Sa oras na matalo natin ito, ang Snowwind family ay magkakaroon na lang ng ilang elite na natitira. Nakikita ang mga kidlat, may isang lalaking nakatingin sa malayo. Soul Voice Transfer. Patriarch, Sir, inaatake nila ang mansyon ng City Lord. Ano ang dapat nating gawin? Divine Family Patriarch Chen Zhenglong. Nagsalita ang Patriarch, anuman ang mangyari, ang ating Divine Family ay ang matatag na kalasag ng Snowwind Family. Shen Fei, kumuha ka ng 3 Black Gold Spiritualists at pumunta ka upang palakasin ang mansyon ng City Lord. Lahat ng iba, bantayan ninyo ang ibang lugar sa Glory City. Para hindi tayo maambush. Opo, Sir. Nag-teleport ang Patriarch. Ang ibang mga pamilya ay malamang na gumawa na rin ng aksyon. Sacred Family. Patriarch, Sir, inaatake nila ang mansyon ng City Lord. Ano ang dapat nating gawin? Kumilos si Longsha nang mag-isa nang hindi tayo isinasali. Ibig sabihin ay ayaw niyang makialam tayo sa bagay na ito. Mas mabuting huwag makialam. Ngunit lahat ng ibang pamilya ay hindi pa nagpapadala ng kanilang mga reinforcement sa mansyon ng City Lord. Kumuha ka ng 2 Black Gold Demon Spiritualists at pumunta ka. Tandaan, gawin mo lang ang dapat, hindi mo kailangang gumawa ng tunay na aksyon. Naintindihan ko, Patriarch. May sumabog. Lumipad ang isang gwardiya. Habang nakahila, nakanjirit, buwizat. Sumigaw ang halimaw na apoy. Ipinakita na marami na ito. Nahati ang isang halimaw na apoy. Nakita ito ng gwardiya. Gawa pala ito ng Patriarch ng Chen family. Ang Divine Family. Dumating na sila kasama ang mga reinforcement. Ang mga eksperto mula sa iba't ibang pamilya ay dumating na. Panahon na para kontra-atake. Ang Winged Dragon family ay dumating na kasama ang mga reinforcement. Ang Heavenly Soul family ay dumating na kasama ang mga reinforcement. Ang Alchemists Association ay dumating na kasama ang mga reinforcement. Nakangiti na ang isang kawal, ang mga eksperto mula sa iba't ibang pamilya ay dumating na, panahon na para kontra-atake. Sugod. Sinugod nila ang isang apoy na halimaw. Habang hinahati lang ito ng Patriarch ng Chen family. Sabi nito, ang maliliit na demonyo ng apoy ay patuloy na lumalabas ng walang tigil. Dapat nating selyuhan ang Fisher na iyon. Sumigaw ito ng go. Samantala, ang Divine Thunder Array. Makikita ang mga kidlat. Sa isip ng matanda, anong ginhawa? Lahat ng mga pangunahing pamilya ay dumating upang palakasin tayo. May mga sumasabog. Naging seryoso ang matanda. Gayunpaman, ang ating trabaho ay hindi pa tapos hanggang sa matalo natin ang isang ito dito. Sumisigaw ang halimaw habang nababalutan ito ng mga kidlat, roar. Ang lakas ng napakalaking abyss demon ay katumbas ng isang legend rank spiritualist. Sa pamamagitan lamang ng Divine Thunder Killing Array at ilang Black Gold Demon Spiritualists, ito ay sabi ng ating bida, sundan mo ako. Sabi ng matanda, Nieli, nandito ka. Gumawa ng handsil na malamanato ang ating bida. Naririnig ang pagsabog. Sabi ng ating bida, hayaan mo akong manguna. Sumang-ayon ang matanda.
Sabi ng matanda, ngunit ang Divine Thunder Killing Array ay nakaipon na ng lahat ng enerhiya ng kidlat mula sa mga demonyo ng kidlat, kaya maaari lamang nitong bahagyang masaktan ito. Sabi ng ating bida, may paraan ako. Binunot niya ang espada, Shing. Nagulat ang matanda. Dinagdagan niya ng kidlat ang array gamit ang espada. Nagkaroon ng imahe ang mga kidlat, shock, rumble, roar. Sa isip ng matanda, ang espadang iyon ay naglabas ng kidlat, pinalakas ang mga demonyo ng kidlat sa array. Nagsalita ang matanda, sa pamamagitan ng espadang iyon, ang kapangyarihan ng Divine Thunder Killing Array ay magiging mas malakas pa. Makikita ang mga kidlat, lalong lumalakas ang kidlat, sabi ng matanda habang nakatingin sa taas, ang kidlat na ito. Habang ang isang lalaki naman ay nakanganga, nagbibiro ka ba? Makikitang nag-ipon ng kidlat sa kalangitan. Sumigaw ang ating bida, iaatake niya na ito sa limo na apoy. Makikita ang kidlat, sumigaw ang halimaw na apoy. Tinamaan ang halimaw na apoy. Napaatras ito, sabi ng matanda, nasaktan ito. Nagalit ang halimaw na apoy. Pumadyak ito sa lupa at sumabog. Aatake ito gamit ang espada. Malapit na sa ating bida ang espada. Nasangga ito ng mga kidlat. Napaangat ang espada ng halimaw na apoy. Ganoong lakas. Ilang pag-atake pa ang katulad nito ay masisira ang Divine Thunder Killing Array. Nagwawala na ang halimaw na apoy. Nag-slash ito sa gitna ng array. Makikitang napipigilan pa rin ng kidlat ang espada. Sa isip ng ating bida, kung magpapatuloy ito, ang Divine Thunder Killing Array ay masisira. Kung ang 10,000 demonic beast spirit ay talagang makukumpleto ang pagsipsip ng 10 ng mga bagay na ito sa isang iglap. Sumisigaw ang halimaw na apoy. Paparating na ulit ito. Roar! Beast! Sa pag-atake ng halimaw na apoy, maririnig ang pagsabog nito. Tumalsik ang espada ng halimaw na apoy. Kasama ang kanyang kamay. Sumigaw ang ating bida, Senyor Yeshu, kunin mo ang espadang iyon. Aabutin ng halimaw na apoy ang espada. Sabi ng ating bida, mabilis, halos maubos na ang aking soul force pagkatapos gumamit ng 2 thunder strikes. Sabi ng matanda, sige, sundan ninyo ako, maririnig pa rin ang pagsabog. Sumugod ang 3 papunta sa espada. Lumapag ang matanda malapit sa espada. Sumigaw ang halimaw. Huwag ninyong isiping makuha ninyo ang inyong espada. Ang halimaw ay inatake ulit ng kidlat. Buhat na ng matanda at ng isa pang lalaki ang espada. Maririnig ang pagsabog sa paahan ng halimaw na apoy. Sumigaw na naman ang halimaw. Aabutin niya ang espada. Sabi ng matanda, hindi maaari. Nagulat ang ating bida. Nag-charge ang ating bida ng matinding pag-atake, mabilis. Gagamitin ko ang natitirang soul force ko para takpan kayo. Gamit ang espada ng kidlat, ibinuhos na niya ang lahat ng kanyang soul force. Buwisit, nahihirapan na ang ating bida. Ang espada ay mabilis na sumisipsip ng aking soul force. Mayroon lamang akong soul force ng isang 5-star silver pane, walang paraan kahit malapit sa dami ng soul power na kailangan ko. Umilo ang soul realm ng ating bida. Hindi ako pwedeng mawala ng malay ngayon. Matinding puwersa na ang nasa espada ng ating bida. Malapit na ang kamay sa matanda. Gulat na ang matanda. Nakita niya ang ating bida na naglalabas ng napakalakas na kidlat sa likuran ng halimaw, nili. Nirelease na ng ating bida papunta sa halimaw ang napakatinding pag-atake. Napansin ito ng apoy na halimaw. Tinamaan ang apoy na halimaw at natigilan. Nakatigil lang ang halimaw. Ganon din ang matanda, pati na rin ang mga nakakakita. Dahan-daang bumabagsak ang ating bida. Sa pagbagsak ng ating bida, makikitang butas ang likuran ng halimaw. Naunang bumagsak ang halimaw sa lupa. Sino ito? Si Michael He. Sabi ng isang lalaki habang sinangga ang isang maliit na halimaw na apoy, bang! Sino ba ang batang ito? Hindi mo ba alam? Habang nahuhulog ng dahan-dahan ng ating bida. Siya ang super genius mula sa Heavenly Marks family.
Patanong na sinabing, Heavenly Marks Family. Ipinakitang bagsak na ang halimaw habang may butas sa dibdib. Ang ating bida naman ay lumapag na rin sa lupa. Sigaw ng isang lalaki, ang napakalaking abyss demon ay bumagsak na. Pumunta tayo sa timog upang palakasin sila. Mas malakas na kalaban ang nasa likod ng lalaking ito haha. Tapos na ang halimaw. Makikitang may bumuhod na bato. Ang ginamit nila ay isang tunneling array. Kung silyuhan lang natin ang crack sa lupa muna. Siya, habang buhat ng isang lalaki ang malaking bato. Sabi nito, pagkatapos ang kailangan lang nating gawin ay sirain ang dark array. Kung saan nanggaling ang halimaw na apoy. Tumatakbo ang maliliit na hilimo na apoy. Napansin ang isa, may paparating na malaking bato. May ipinakitang paa. Ito pala ang matanda na lumapit sa ating bida. Natigilan ito, habang nakatingin sa ating bida. Binuhat na niya ang ating bida. Tumalon na ito, may aninong nanunood. Ang sabi nito, ang biktima ay lumitaw na. Tumalikod na ang nakaitim. Hehe, nagbibiro lang ako. Hindi pa ako kikilos. Alam kong napansin mo na ako. Nawala na ang nakaitim. Sa pagkakataong ito, ikaw ang nanalo, ngunit hindi na ito magiging madali sa susunod. May tumawag sa City Lord, Yezang. Lumingon ang City Lord. Sa isip nito, ang kanyang presensya ay nawala. Mukhang hindi siya gagawa ng anumang bagay. Sa lahat ng ito, hindi ko kailanman matukoy ang kanyang lokasyon. Siya ay napakatahimik. Kung talagang may plano siyang gumawa ng anumang bagay, natatakot ako na walang paraan para mapigilan ko siya ng madali. May nagmamadaling tumawag sa City Lord. Sabi ng kalbo, may masamang balita. Sabi ng City Lord, ano iyon? Nagbigay ng paggalang ang kalbo, lahat ng tatlong nakulong natin na Black Gold Demon Spiritualists ay namatay, City Lord. Sabi ng City Lord, ano, namatay? Sagot ni kalbo, tama ang narinig niya, City Lord. Nabali ang Dark Guild's forces sa bilangguan. Anong antas ng lakas ang meron sila? City Lord, Sir, walang nakapasok sa bilangguan. Ang tatlo sa kanila ay namatay ng misteryoso, basta na lang. Wala man lang sugat. Ha, ang Dark Guild ay talagang may ilang mga trick sa kanilang mga manggas. Hula ko ay isang soul chain, isang bagay na tulad ng isang libro. Sa sandaling makuha ang isa, maaari lang nilang gamitin ang isang soul silencing technique. Sa ganitong uri ng panukala, walang paraan na ang mga underlings ay matrade. At nagtataka kung bakit ang Dark Guild ay nagawang mapanatili ang kanilang pagiging lihim sa loob ng maraming henerasyon. Hindi pa natin kailanman nahanap ang kanilang punong tanggapan. Nagsalita ang isang nakaitim, mayroong 8 Black Gold Demon Spiritualists sa kabuuan. Ang isa ay napatay ng napakalaking Abyss Demon. 2 ay napatay ni Yezang. Nawalan din tayo ng isa sa batang iyon. Ang mga pumunta sa Heavenly Marks Family upang mahuli ang kanyang mga magulang ay bumalik din ng walang dala. Isang grupo ng walang kwentang basura. Sir, hindi namin akalain na ang 2 kakaibang array na iyon ay magiging napakalakas. Tahimik. Crack. Kriek. Kung mabibigo ka na naman sa iyong gawain sa susunod, matatapos. Katulad ng tatlong iyon. Opo, fair na. Dapat tayong bumalik at magulat sa Demon Lord. Sabay-sabay na silang umalis. Naglaho na sila. Nakamasid lang pala si Peipei. Lumipad na si Peipei. Bumalik sa bahay snob-snobbing. Sobbing. Sabi ng kanyang kapatid, brother ni Li, gising na, sabang. Sabi ng matanda, Lord Yezang, ano ang nangyari sa kanya? Ama, nagsalita ang City Lord. Sai, kung ito ay dahil sa sobrang paggamit ng kanyang soul force, hindi magiging problema iyon. Napabuntong hininga, ngunit ang kanyang soul force ay talagang nasipsip ng tuyo. Kaya mayroon tayong tunay na problema sa ating mga kamay. Natigilan ang City Lord at ang matanda. Tinawag ng City Lord, Yeshu. Dalhin mo ang dahon ng Misty Leaf Pond dito, at pakainin mo ito kay Nia Li. Ito.
Ang dahon ng Misty Leaf Pond ay isang bagay na ipinang-anib ni Lord Yezong ang kanyang buhay, upang kunin ito. Kahit na ito ay binabantayan ng isang legend rank demon. Kung gagamitin natin ito ngayon, ang iyong legend rank ay magmadali at kunin mo. Ang pagligtas sa kanyang buhay ang mas mahalaga. Opo, habang nakatingin ang City Lord sa ating bida, napansin niya ang kanyang anak. Umiiyak si Zion. Nakatingin pa rin ang City Lord. Ang mga anak na babae na nasa edad ay hindi na maitatago magpakailanman. Tandaan, tumutukoy ito sa kung paano sa tradisyong Tsino, ang mga bride ay ibinigay sa pamilya ng groom pagkatapos ng kasal. Ilang sandali lang, inaasikaso ni Zion ng ating bida. Dala-dala niya ang mangkok, nilapag niya sa lamesa. Kumuha naman siya palangga ng may tubig at binasa niya ang damit. Ilalagay mo sa ano ang ating bida. Habang pinagmamasdan lang ito ng City Lord. Marahil ay hindi na ako dapat makialam sa bagay na ito. Tumalikod na ang City Lord, Thera na, Yeshu. Ipinakita ang ating bida habang nakahiga. Biglang nagising ang ating bida. Habang maingay ang paligid, umuusok ang ilang bahay. Nagtatakbuhan ang mga tao kasama si Ultraman. Ipinakita ang isang halimaw na unggoy na kulay puti. Napansin ito ng ating bida. Sabi ng ama niya, Nieli, tumakbo. Dapat kang mabuhay. Ama, sinusubukan niyang pigilan ang kanyang ama. Natigilan siya. Biglang yamakap sa kanya si Zion. Nagulat siya. Zion, akma niyo itong yayakapin. Biglang naging usok pagyakap niya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Nag-isip siya, habang nakatingin pa rin sa mga kamay. Nakita niya ang duguan na katawan ni Zion. Lumalaki ang pulang dugo palapit sa kanya. Natulala ang ating bida. Lumuluha siya habang binabanggit ang Zion. Ipinakita ang kabilugan ng buwan. Narinig ni Ninger ang sinabi ng ating bida. Sa isip ni Zion, bakit nangangarap si Nieli tungkol sa akin? At bakit siya umiiyak? Ako ba ang Zion na iniyakan niya? Kahit na gusto siya ni Ninger ng sobra. Nagsalita si Zion, Ninger, ako. Kinamutan ni Ninger ang ating bida. Habang pinyunas niya ang kanyang luha. Sabay lingan patalikod. Nagsalita siya, Zion, sa totoo lang, naiinggit ako sa iyo mula noong bata pa tayo. Ikaw ang anak ng City Lord. Kaya walang makakapagpilit sa iyo na gawin ang anumang bagay. Kailangan mo lang na iunat ang iyong kamay. At lahat ng kamangha-manghang bagay sa mundo ay ibibigay sa iyo. At ako ay kailangang lumaban para sa lahat ng gusto ko. Sa huli, gusto kong putulin ang pakikipag-ugnayan kay Shen Fei. Kailangan kong ilagay ang aking buhay sa panganib. Sa mundong ito, halos imposible na makahanap ng taong buong puso mong mahal. Ipinakita sa akin ni Nieli kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay. Kaya sa aking puso, si Nieli ay palaging magiging taong hindi mapapalitan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagitan ninyo ni Nieli. Isang bagay na hindi malilimutan na iniisip niya pa rin kahit sa kanyang mga panaginip. Nalulungkot siya, ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga. Ako, Xiaoning ay hindi susuko ng ganoon kadali. Anuman ang nangyari, palagi akong nasa tabi niya. Kahit na hindi na ako mapansin ni Nieli, handa akong maging anino niya magpakailanman. Kahit na gusto ka niya, kahit na talagang naging kayo. Hindi ako susuko. Sa isip ni Zion, Nieli. Ipinakita ang kabilugan ng buwan. 3 araw na ang lumipas, at hindi pa rin natin natatalakay ang puso ng mga pagbabago sa paligid ng lungsod. Si Lord Yeshu ay nahihirapan, at ang kanyang mansyon ay patuloy na nagpapadala ng mga tao upang itayo ang 10,000 Demonic Beast Spirit Array. City Lord Assessing Work. Marami tayong pagkawala sa labanang ito. Kailangan nating gantihan ng maayos ang mga pamilya. Ang mansyon ng City Lord ay kailangan ding ayusin. City Lord, humihingi ng pakikipagkita si Yeman. Oh, bumalik na si Little Han. Mabilis, papasukin mo siya. Opo, sir. Bumukas ang pinto. Ama, haha,
Little Han, bumalik ka na. Nasaan si Elder Yeming? Hindi siya bumalik kasama mo. Nakatagpo si Elder Yeming ng isang lihim na kaharian, ngunit ang lugar na iyon ay masyadong mapanganib para sa akin. Nagbigay galang si Han sa City Lord, nakatagpo si Elder Yeming ng lihim na lugar ngunit ang apoy doon ay masyadong mapanganib para sa akin. Kaya pinabalik niya muna ako sa Glory City. Oh, kaya pala, haha, maganda na bumalik ka. Lumaki na si Little Man at mas gwapo kaysa dati. Sa panahong ito, ang iyong cultivation ay hindi nahuhuli, tama ba? Opo, nakarating na ako sa 3-star gold rank. 3-star gold rank. Hindi masama. Lumampas ka sa inaasahan ng Godfather. Ngayong gabi, mag-aayos ako ng isang piging para sa iyo sa mansyon, isang piging ng pagbabalik. Hehe, salamat, Godfather. Tumingin sa kaliwa, tumingin sa kanan. Nasaan si Little Sis Zion? Si Zion ay nag-aalaga sa isang nasugatang kaibigan. Magpapadala ako ng tao para kunin siya. Oh, ngumiti si Han. Sa pagkakataong ito, nagdala ako ng ilang regalo para sa kanya. Maaari mo siyang bigyan ng mga regalo mamaya. Kailangan ko pa ring subukan ang iyong cultivation. Kung hindi ka pumasa, papapanindigan kita sa sulok. Opo, alam mo, ang panganay na anak ng City Lord ay bumalik na. Inihahanda ng City Lord ang isang piging ng pagbabalik para sa kanya ngayong gabi. Oh, hoy, narinig ko na pagkatapos ng 2 taon sa labas, siya ay isang 3-star gold rank na. 3-star gold rank. Ang galing. Sa ganoong bilis, malamang na siya ang number 1 genius ng Glory City. Number 1. Hindi ako sigurado. Hindi ba dapat si Neely, ang batang pumatay sa napakalaking Abyss Demon, ang number 1 genius? Tush, kamakailan lang, maraming mga genius ang lumabas mula sa mas batang henerasyon. Ang mansyon ng City Lord ay magiging masigla ngayong gabi. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.